Magandang araw! For today's video, magluluto ako ng masarap na merienda. Kaya naman tara, samahan niyo akong magluto dahil ngayong araw nga ay magluluto ako ng suman at puto. Eto na nga pala mga mare yung balinghoy na nahukay ko nung nakaraan. Hinugasan ko muna yan para matanggal yung mga lupa-lupa at pagkatapos ko yan hugasan ay inumpisan ko na rin yan balatan. At ayan, saglit ko lang yung binalatan mga mare at pagkatapos ay hinugasan ko lang yan ng ilang beses para sigurado na malinis itong balinghoy. Ang ganda nga nitong balinghoy na lulutuin ko ngayon mga mare kasi may kulay na yan, kulay dilaw. Kaya naman hindi na kailangan pang maglagay ng mga food coloring kasi may kulay na siya. At ayan, ginadgad ko na itong mga balinghoy gamit ko itong gadgada ng cheese. Pagkatapos ko yung gadgadin ay gumamit ako dito ng malinis na tela. At nabutas pa nga mga mare kasi manipis na pala yung tela na ginamit ko. Kaya ang ginawa ko, paunti-unti ko yung piniga kasi yung unang piga ko kanina ay masyadong naparami. Kailangan kasi pigaan yung balinghoy na ginadgad mga mare kapag magluluto ng puto. Syempre yung iba nito ay susumanin ko rin. Halos maubos na nga ang lakas ko sa pagpiga niyan mga mare, pero okay lang dahil ginusto mong magluto, aba magtiyaga ka. At ayan, natapos na nga ako sa pagpiga ng balinghoy at marami-rami din pala itong katas na nakuha ko dito. Kapag ako naman ay nagluluto ng puto mga mare, ganito lang yung ginagawa ko. Kapag napigaan ko na yan, kailangan lang yan buhaghagin. Si Mr. naman ay inutusan kong bumili ng asukal. Sabi ko brown at puti lang ang bilhin niya, pero sinamahan niya ng wash, kinumpleto na, aba very good. At nang mabuhaghag ko na yung balinghoy mga mare, ay binudburan ko naman yan ng puting asukal at para may tamis naman yung ating puto. At syempre masarap ang putong balinghoy kapag merong palaman na bukayo. Kaya ayan, nagluto ako ng bukayo. At umpisahan na natin ang paggagawa ng puto. Madali lang ang paggawa nito mga mare. Ang una nga ay naglagay ako ng ginadgad na balinghoy. At sa gitna naman ay naglagay na ako ng palaman na bukayo. Pagkatapos ay tinakpan ko lang ulit ito nitong ginadgad na balinghoy. Nung hindi pa ako nakakasubok magluto ng ganito mga mare, akala ko talaga ay napakahirap magluto ng ganito. Pero nung sinubukan ko ng magluto ay napakadali lang naman pala at pangalawang beses ko na nga palang nagluto ng putong balinghoy mga mare. Isa-isa ko na yan nilagay dito sa steamer. At dito ako magluluto sa kalandi uling at sabi ni Mr. ay siya na daw ang bahala magpalingas ng apoy. Nanguha na rin ako dito ng dahon ng saging na gagamitin ko para doon sa suman. Dinarang ko muna sa apoy itong dahon ng saging para mamaya kapag pinambalot ko na ito ay hindi agad mapupunit. At isinalang ko na itong puto. Bale, i-steam ko lang pala yung mga mare ng mga 30 minutes lang. Habang nakasalang yung puto, inumpisan ko na rin ang pagbabalot nitong suman. At nilagyan ko na rin yan ng palaman na bukayo para mas lalong masarap. Ngayon lang ako nagluto ng suman na may bukayo mga mare. Madalas kapag ako ay nagluluto ng suman, nilalagyan ko lang yan ng kinayad na buko, asukal, tapos ayun, ibabalot ko na agad. Tiningnan ko na yung puto na nakasalang at 20 minutes pa lang yan mga mare at malapit na rin yan maluto. Natapos na ako sa pagbalot ng ilang pirasong suman at ipinatong ko lang yan sa ibabaw ng puto. Napakaganda nga nitong steamer na nabili ko mga mare dahil 3 layer na yan. Doon sa 2 layer ay puto yung nakasalang at dito naman sa pinakataas ay suman yung inailagay ko. Napakasulit nito kasi nga isang salang lang ay marami ka nang maluluto. Tinanggal ko na muna yung suman dito sa ibabaw mga mare dahil kukunin ko na yung puto at luto na yan. Una ko kasing isinalang yung puto mga mare kaya yan yung unang naluto. Bale 12 pirasong puto nga pala itong naluto ko ngayon mga mare. At hahanguin ko na rin itong nasa ilalim. O diba, pag masipag ka talaga magluto ng merienda, hindi ka magugutuman. At kahit hindi nga ako gaanong magaling sa pagluluto mga mare, pinag-aaralan ko talaga ng maigi yan para matutunan ko. Noon kasi wala akong kaalam-alam sa pagluluto ng ganito. Ang madalas na ginagawa ko lang sa balinghoy kundi nilaga o nilupak lang. At ayan, pagkatapos ng mahigit isang oras, meron na tayong masarap na merienda, putong balinghoy. At ayan, merienda time na. Natutuwa talaga ako sa anak ko dahil nagustuhan niya itong niluto ko. Kala ko nga hindi nila ito magugustuhan pero ayan, habang kumakain ay sabi sa akin ay thank you at ang sarap daw. Naluto na itong suman at halos isang oras ko nga pala yung isinalang mga mare para sigurado talaga na lutong-luto. Binigyan ko na ang mag-ama ko at kanina pa yan silang naghihintay dyan sa suman. O siya mga mare, yun lang. Maraming salamat sa inyong panonood.